Itinukmok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga otoridad na unahan ang mga sospek ng ilegal na droga sa pagpapaputok ng baril bago alalahanin ang karapatang pantao. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Cavite kung saan ay pinangunahan niya ang pagsira sa tinatayang nasa 7.5 billion pesos na halaga ng ilegal na droga. Ayon sa Pangulo, mayroong mga baril ang lahat ng mga adik. Dagdag ng punong ehekutibo, kahit konting senyalis lang ng maling gawain o kahit hindi nila nakikita ang baril ng sospek ay dapat nang mauna ang mga otoridad sa pagpapaputok. Higinit pa ng Pangulo na kung hindi ito gagawin ng mga otoridad ay tiyak na sila ang mapapahamak sa kanilang operasyon. Ipinunto pa nito na mas iniintindi ngayon ng mga human rights groups ang buhay ng mga kriminal at drug pushers. Binigyan din pa ng Pangulo na wala siyang pakialam sa human rights dahil trabaho niyang protektahan ang buhay ng bawat tao, kabilang na ang mga kababaihan at kabataan mula sa panganib na maaring idulot ng ilegal na droga. You know, human rights, as I've said before, you are preoccupied with the health and life of the criminals who are the drug pushers and the drug lords. Me, as mayor and now as president, I have to protect every man, woman, and child from the evils of drugs. Ayaw ninyong maniwala, kayo. Basta sinabi ko, ang laro dito, patayan. Because, kita mo naman, marami naman akong pulis na patay. It's not a minimal number. I have lost pulis, kaya ako ganon sa kanila. To si Wilkins, pati sa pag sila ang namatayan, gano'n na lang ang galit ko kung bakit namatay yung bulis o yung taga-PDEA. Nakala ko ba kayo ang mag-grade, kayo may armas? Eh di puta, barilin na lang ninyo. Any overt act, baski hindi act of magbunot, baski wala pang baril na kita. If that hands wriggles into the waist, means to the baril yan. At lahat itong mga drogista may baril. May pantabla na yan talaga sila. Kaya, to this day, I say to the human rights, I don't give a shit with you. My order still the same. Kung ayaw nila, palamin nila kung saan, ako na mismo. Kasi galit ako. Let me just stick to one topic dito sa droga. Hindi lang yan. Masakit para sa akin. Kaya ako, wala akong pakialam dyan sa human rights. And I'm telling the law enforcement, the uniform person, do your duty. Do it in accordance with law. Pero be alert and be wise. Alam mo, kunting pagkamali lang, barilin mo na. Because if you are not maunahan ka o maalanganin ka, maletse na. I will assume full legal responsibility. Akin. Yang human rights, ako ang magharap niyan, hindi naman kayo. Ako ang kung saan nila gustong, sabi ko pagkatapos ko ng presidente. Fine. Sayang naman pinagpraktisan ko sa korte, putang ina kung hindi ko libre ang sarili ko.
I know, remember, I never mentioned any particular name. I said, go out and destroy. Yan ang sinabi ko dito sa dalawang ito. Go out in the city and destroy the apparatus. Sabi. Do not kill intentionally or killing the murder. But kung may baril at nakabunot pa lang o nasa baywang na, barilin mo na. Kasi bubunot talaga yan at ikaw ang mamamatay. So that's my only message to you. Huwag kayong matakot. Ako ang harap yan. Akin yan. Kung sa Bisaya pa, antak, akin yung antog. That's mine. And mine alone. So, ganun ang guidance ko sa inyo. But as far as you can really do it in accordance with law. Pero pag naalanganin ka na o you suspect na maunahan ka, patayin mo na para tapos na. One less idiot in this world. May I express warmest greetings to my two friends, Mayor Isko Moreno and Jackie Rodriguez, President of Manila Rotary Club. I'm happy that they meet again to express their views on what can be done to improve the lives of the people of Manila. I am proud to have introduced Isko and Jackie to each other in the Netherlands at the time of the fourth round of the GRP-NDFP peace negotiations in 2017. I wish that they would help each other in order to bring about changes for the benefit of the people of Manila. I wish to share with Ka Isko the fact that Herman Moreno, or Kuya Germs, his adopted father, was a classmate of Jackie and myself in Letran. It looks like Mayor Isko is fated to become friends with Jackie and myself. Once more, I congratulate Ka Isko for his resounding success in becoming the mayor of Manila. In so short a time, he has done so much to impress the people of Manila and the entire Philippines with his determination and effectiveness in serving the people. I presume that in the current forum, Mayor Isko Moreno is expected to give a comprehensive view of his policies and plans for the governance and progress of the city of Manila. Ganito kasi yan. Kukwento ko sa inyo, ha? Kukwento ko lang sa inyo. Kukwento ko lang. Nagkaroon talaga ng peace talks noon, di ba? Naalala nyo noon si Pangulong Duterte, meron yung kampo niya, at saka yung kampo ni Joma Sison. Okay? Tapos, dito pala sa kampo ni Pangulong Duterte, sa government side, may isang mayor na hindi pala kasama dito. Kaya pala na andoon sa pag-uusap ng peace talks, may kasama pala siya doon sa NDF. Alam niyo ba yun? Si Ka-Mayor. Kilala niyo si Ka-Mayor? Oh. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, ha? Basta si Ka-Mayor, dapat sa gobyerno side siya. Hindi, nandun siya sa kabilang side. Si Ka-Mayor. Ka-Mayor. Di ba kung nasa gobyerno kayo, di dapat to medyo yung side ninyo nasa side ng gobyerno. Wala ho sa side ng CPP, NPA, NDF. Ka-Mayor. Kanyari. Nanawagan din si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga otoridad, prosecution service at sa hudikatura na ipagpatuloy ang mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga. Sinabi po ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Cavite na dapat ay manatili silang matatag sa kanilang kampanya hindi lamang sa pagpapaigting ng kanilang mga operasyon laban sa drug trafficking kundi pati na rin sa pagreforma ng criminal justice system. Iginit ng Pangulo na kailangan ay matugunan ng bansa ang pinakaugat ng drug abuse at dependency. Tiniyak pa nito na patuloy na sisikapin ng gobyerno na pigilin ang paglaganap ng narcotics sa mga kalsada.
ending illegal drug trade means securing the future of our nation. Together, let us make a drug-free Philippines the greatest legacy that we can leave behind to our children and the succeeding generation.